Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Praise the Lord. Welcome po tayong lahat sa Day by Day Sambahay sa Bagong Buhay. Ngayong umaga, marami po akong bagong faces na nakikita. Kaya nga po, inaanyayahan ko po yung mga first-timer na nakadalo dito para tumayo at awitan natin sila ng Oh, I love you with the love of the Lord. Ayun po yung mga first-timer. Magkamayan po tayo habang kinakanta natin yung Oh, I love you with the love of the Lord. Maraming salamat po at makakarinig po sa atin. Ngayon po ay makakarinig tayo ng isang tugtog. Manatili tayong tahimik mga kapatid. Panatilihin natin ang katahimikan sa ating pananambahan dahil tayo ay nasa banal na templo ng Diyos. Ngayong umaga, patuloy nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. At bago po ang scripture reading, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ni Pastor Don and ang kanyang mga kasamahan. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong presensya, sa inyong pagdalo, sa gawain namin sa umagang ito. Para po sa ating scripture reading, mangyari po tumayo ang kapulungan at sama-sama nating basahin ang unang Kronika 29, 11 hanggang 14. Unang Kronika, First Chronicles 29, 11 to 14. Ganito po ang sinasabi. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo,
at ipinabalik lamang namin. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Tunay na ang iyong katapatan ay gayon na lamang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na mabuti. You are the waymaker, the promise keeper, and God in the times of our darkness. O Lord, salamat sa iyo sa umagang ito at iyong tinipon kami, Panginoon, upang sama-sama kami magtaas ng aming tinig ng papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang nagmamayari ng lahat, Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, amin pong ipinapailan ang aming mga tinig ng papuri at pasasalamat sa iyo. O Diyos, salamat sa himala na patuloy mong binibigay sa bawat nangangailangan, Panginoon. Salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo sa lahat ng may mga sakit. Salamat o Diyos sa provision na pinagkakaloob mo sa amin. At salamat dakilang Diyos na sa umagang ito, taglay namin ang panibagong buhay at kalakasan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo. Samahan mo nga po kami, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo. Nawa ang aming mga boses na aming ipapailan lang, ang aming pagbasa ng iyong mga salita ay maging lalugod-lugod sa iyong harapan. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen and amen. Morning po, good morning sa bawat isa. Pwede po bang tingnan niyo yung inyong katabi today? Kung ang inyong pong katabi today ay hindi niyo kilala, first time nyo nakita, pwede bang ngitian niyo po siya today? Yan, lalo na kung mga bisita po natin sila ngayon. Ano po? Kami po in behalf ng House of Blessing Church, our church is located sa Malagasang 1A. Una po, bago tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon, ay kagalakan po namin na kami po ay maimbitahan sa ganitong gawain because our church is also a pioneering church. April lamang po kami nagsimula and we're so glad na kami po ay napangulakan na magkasama-sama po tayong manambahan this morning. Are we expecting something from the Lord today? Amen? Hindi ko po kayo marinig. Are we expecting something great from the Lord today? Amen. Alam niyo po, ang buhay natin dapat laging we are always in an expectation sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Because God moved in our expectation. And today, kung kayo po ay first timer na nakasama namin today, I have a great expectation sa Panginoon. And we will praise and we will worship Him today. Wala po tayong ibang itataas. Amen po ba? Amen. Let's come and let's declare the goodness of the Lord and let's give thanks to Him this morning.
With all our hearts for the last time.
Awitin natin sa Kanya. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y namin, mahal na mahal kita, Ikaw ang unang nagmahal sa aming Panginoon. Kaya naman karapat dapat kang bigyan ng papuri, bigyan ng pagsamba. Sa bawat taon, sa bawat sitwasyon, at sa habang panahon, Panginoon, hindi pinagbago. ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang mapantay sa kaungian mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, walang mapantay. Diyos, walang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, magharin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan,
Ligawang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ikaw ang pupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, sa'yo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ikaw ang pupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos Yes, Lord, yes, Lord, palakpakan po natin ang Panginoon, ang Diyos sa lahat ng panahon, ang ating Diyos na hindi po nagbabago. Lord, sa iyo ang lahat po ng aming pagpapuri, lahat ng aming ginawang pagsamba, Panginoon, dinadakila ka namin sa lugar na ito. Tinataas ka namin, Panginoon. Mahayag ang iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, dahil mayroon kaming Diyos na maaasahan. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagpo-provide ng lahat. Aming Diyos na aming masasandalan sa panahon ng kagipitan. Diyos na maaasahan. Lubos ang iyong katapatan, Panginoon. Lord, wala nang salita pa kaming mabibigkas to describe, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay. Iba-iba man ang aming nalalagayan, Panginoon, sa umagang ito. Maaari ang marami sa amin ay may mga hinaharap na problema, mga kabigatan sa aming mga puso. May mga panahon, Lord, na parang hindi ka namin nararamdaman. Pero Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan para kami makabalik sa iyo. Para kami, Panginoon, ay mapanumbalik at maranasan ulit ang presensya mo sa aming mga buhay. Lord, a life apart from you is a life, Lord, na punong-puno, Panginoon, ng kabigatan at walang kabuluhan, Panginoon. Kaya alam po namin, we have a meaningful life because nandito ka na, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, hindi kami papayag na nandito ang aming physical na katawan, subalit malayo ang aming isipan. Hayaan mo, Lord, na makapag-focus kami sa umagang ito, sa mensahe na aming mapapakinggan. Tunay na mangusap ka, Panginoon. Lord, ikaw ang aming Diyos na nasa kalagitnaan. Hindi ka man namin nakikita, pero we believe, Lord,
You are in the midst, Panginoon. Nandito ka dahil, Lord, higit kami sa tatlo na nagkakatipon dito at alam po namin ang presensya mo ay nasa aming kalagitnaan. We honor you, Lord. We praise you. We bless your name. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi na Amen. Mas malakas na palakpakan kay Jesus! Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Lord, have mercy, have mercy on us. Lord, have mercy, have mercy on us. Christ, have mercy, have mercy on us. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and give us the power, the glory are yours. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and give us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Ate Lisa. Nagulat ako dahil tahimik siya pero malakas ang loob. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito dahil kayo po ay hindi sinasadya na napupunta sa lugar na to. Ito po ay plano ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. May dakilang bagay at nagagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ako po ay hindi pastor, inaano ko pastor, pero pwede niyo po akong tawagin Kuya Jeff. Kaya para si Pastor Edla, is Kuya lang ang tawag. Sa panahon po ngayon, kung busy kayo o updated kayo lagi sa social media, mahilig kayong magbukas ng cellphone po ninyo, makikita po ninyo yung mga pinupost ng mga tao, di ba, no? Na makikita nyo na mayroong mga bawat simpleng pagkain, simpleng inumin, ipinupost dyan, di ba, no? Kahit
simpleng selebrasyon, makikita po natin pinopost. O kahit nga yung awayan ng magkapitbahay, naandyan din, nakapost din, nagba-viral pa nga. Ano? Umahakot pa ng, ng maraming share sa cellphone na makikita po natin. No? Makikita po natin ang buhay natin ngayon ay ang panahon ay parang nagmamadali. Hindi ko ba napapansin? Anong buwan na ngayon? August na. Sa susunod na buwan, sa cellphone natin, ano mapapansin nyo? Nagpapakita na sino? Beer. Di ba? May hawak na siyang gitara, di ba? No? Nakakatuwa dahil nakakagulat na parang ang bilis. January lang, eto na, papunta na yung birth. So makikita din po natin ang buhay natin ay makikita po ninyo na may pagkakaiba talaga. May mga challenges sa buhay natin na minsan nakakagulat. No? Meron po mga hamon sa buhay natin na dumarating na minsan hindi natin na-expect. Minsan magtatanong ka sa sarili mo na sabi pa nga, bakit kaya hindi naman ako umu-order ng mga problema? Ang daming dumadating, di ba? Pero mga gano'n na, sabi ko hindi ko naman yan ino-order, dumadating yung mga problema sa buhay. Kasama din niya sa buhay natin. Lahat ng bagay ngayon, kung papansinin po ninyo, ay puro instant na. Instant na yan. Yung mga noodles na nakasanayan natin, ang dami-dami ng brand na lumalabas. Puro instant na po. Kung hindi po kayo updated sa chicken, ang chicken po bago natin makain, napakatagal na panahon. Ang ating nakagisnan ay sabi nga yung 45 days chicken. No, pag dumating niya sa pagkainan natin, 45 days. Pero kung updated po kayo, ang chicken ngayon ay 22 days na lang ang chicken. Okay. Meron nung minsan galing ako ng Bicol, ang tilapia pala po ay para makain ng ganong size, yun po ay 6 to 8 months bago dumating sa hapagkainan natin. Pero po ang tilapia ngayon ay 1 month na lang kakainin na natin. So malaki na. So ibig sabihin, paano sila lumalaki ng ganong kabilis? Yung instant, yung pagkain ng mga isda. No? Ang mga prutas, sabi ko nga pag nagkukwentuhan kami, ang mga prutas, pinakain lang po natin yan sa panahon nila. Ang mangga, pinya, hindi po yan makakain na hindi sa panahon nila. So ngayon po, anytime, pag gusto po ninyong kumain ng mangga kahit hindi sa panahon, may mangga. Gusto niyo po kumain ng pinya kahit hindi sa panahon, may pinya. Kung gusto niyo po ng lansones, may lansones kahit hindi sa panahon. So talagang kung aware tayo sa nangyayari sa paligid natin, marami pong pagkakaiba sa ating weather, di ba? Iba-iba ang nangyayari ngayon sa mundo. Pero purihin ng Panginoon at siya pa rin ang Diyos natin. Hindi po nagbago. Tayo po lahat ay manalangin muna. O aming Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ibinigay po ninyo sa amin. Marami pong salamat sa mga kapatid na narito na dinala niyo po. Alam po namin na kayo po ay may plano sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na buksan po ninyo ang aming paningin, ang aming pandinig, ang aming isip. Alisin po ninyo, Panginoon, ang hadlang upang makita po namin at marinig namin ang mensahe na nais po ninyo itarating sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang lumabay sa amin, maging sa akin po sa pagbuka ng aking mga bibig, sa paglabas po ng inyong mga salita. Ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, balikan ko dun. May alalahanin tayo, may mga challenges sa buhay, kasama yung pagsubok, no? Minsan, mahirap, habang nagpupumilit tayo na umahon, gusto natin abutin yung pangarap natin, parang hindi mabilis, no? Kasama po yan sa buhay natin. Andiyan yung pakikipagsapalaran, pumupunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, para po maabot yung pangarap o yung pangangailangan sa buhay. Minsan sasabihin pa nga natin, narinig ko mismo sa isang na life is unfair. Minsan gano'n. Kasi minsan talaga na
pag tinanong mo yung sarili mo, bakit kaya nangyayari sa buhay ko to? Hindi naman ako masamang tao, mabait naman ako, pero bakit may mga ganitong challenges sa buhay ko? Paano kaya natin ito mapagtatagumpayan? Paano tayo tatayo ng matatag? Paano tayo haharap sa mga challenges na ito sa buhay? Paano mo, paano niya, paano natin lahat haharapin itong mga challenges sa buhay natin? Samahan niyo po kung buksan natin ang awit 21. Sorry po. Tayo po tayo lahat. Buksan natin ang awit 23 verses 1 to 6. Kung may Bible po kayo, napakaganda po nito sa English. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng awit 23:1 hanggang 6 po. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako makukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa tuwid na landasi, doon ako'y inaakay. Kahit ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harap ng likod mo, ikay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko'y langisan at pati ang sar ko ay yung inaapaw. Last verse po, tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kunin po, Panginoon, sa pagbasa ko ng salita. Pwede na po tayong maupo. Meron lang po akong tatlong kukunin dito sa binasa na natin sa awit 23, 1 to 6. Una po yung nakita ko yung verse 1, yung pastor, yung shepherd. No? Nagpapakita dito, ang Panginoon ay isang shepherd, no? Sabi, siya yung ating pastol na umaagapay sa atin. Siya yung, sabi nga dito ay, napakasarap po. Sabi, hindi ako makukulang. Sabi, kung siya ang ating pastol sa buhay natin, hindi tayo makukulang. Ito ang gagawin ng Diyos sa kanyang mga pastol, sa mga tupa na sumusunod sa kanyang likod. Mararanasan ko lang natin ito. Ito po ay iano ko sa inyo. Ang pagiging pastol ng Panginoon ay mararanasan natin, sabi, ay hindi tayo makukulang kung tayo po ay susunod sa Kanya. Ibilisan ko po. Ang Panginoon ang pastol natin, kung kayo ay inaari ninyong tupa ng ating Panginoon, mararanasan niyo yung pangako niya. Okay. So, exclusive. Kung kayo po ay tupa ng Panginoon, lahat ng ipinangako niya dito na sinabi niya, mararanasan natin ito. Okay. Tandaan po natin na lahat ng nagpapasama sa Panginoon, mararanasan ito. Okay. So, binibigyan ko po linaw, hindi po lahat ng tao kung sinabi dito. Ang Diyos ang pastol, kung ikaw ay isang tupa na susunod sa Kanya, yung pangako niya, andun yun. Okay. Puntahan ko po yung verse 2. Ano po dito ang nakalagay? Sabi po dito, verse 3. Sabi, binibigyan niya ako na yung bagong kalakasan. At sa ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landas, doon ako'y inaakay. So, tinila ko po yung word ng inaakay doon sa dictionary, pinapag-aralan ko siya. Sabi niya, ang pag-akay na salita, ito po ay ginagamit doon sa mga bago. Alam po, ang ginawa nga niyang example dito, ibon. Na ibong inakay na ibon, o wala pang balahibo.
So ang Panginoon ay pastor natin. Kung gusto mong akayin ka niya, magpasakop ka sa Kanya. Okay. So kung ikaw ay kinikilala mo ang Diyos na iyong tagapagligtas, aakayin ka niya. Kasi nandun ka sa pastoran niya. So sabi nga doon sa ibon, siya yung nagbibigay ng direksyon. Ginagabayan ka niya, inaakay. Kung ang pastol ay sinusunod mo tulad ng tupa. Yun po yung mga example sa tupa sabi nga pagka naliligaw ang tupa, may tungkod may tungkod. Sabi, kinukuha yung tupa, dinadala sa awan, magkakasama. Okay. Pagka naiiwan, ang tulad ng tupa, siyempre naglalakbay sila, dadalhin sila sa sa pastulan ng lugar na kung saan andoon yung pangangailangan ng mga tupa. Minsan nakakatulog daw nakakatulog. Siguro habang namamasyal, nakainom, nagtambay muna. So ngayon, naiiwanan. Pero ang sabi nga dyan, ang Panginoon pa rin ang umaakay. So meron pa rin example na sabi nga, pagka nawala ang isang tupa, yung 99 na tupa, iniiwanan para kunin yung isang tupa. Ako ibabalik sa kawan. So, andon po yung pag-aakay. So, linawin ko ulit yung shepherd ay hindi mag-aakay nang wala sa kanyang kawan. Okay. Kung gusto niyo pong akayin kayo, kailangan nandun kayo sa kawan. So, hindi po yan isang pastor na maraming, nakakita na po kayo ng parang sa Dasmariñas, nakakita na ako ng maraming tupa. Pag lumalakad po yung shepherd o yung pastor, nasa likod niya yung mga tupa niya. Okay. So, hindi yan papakailaman kung hindi niya tupa yung nandun sa nasa ibang kawan. Hindi niya po salamat. So, ang tupa na inaakay ng Diyos, kawan niya. So, kawan niya. So, hindi niya po aakayin yung kawan ng iba. Kasi kailangan may willingness. Andoon yung pagpapasakop mo pa rin. So, aakayin ka kasi bago ka. So, may mga, sabi nga dyan, may mga struggle man sa buhay, may paghihirap, may pagkukulang, may pangangailangan, may kabigatan, may problema, hindi nawawala ang problema. May mga tanong sa buhay natin. Pag nagpaakay ka sa Panginoon, sa pastor, mararanasan mo yung pag-aakay ng Diyos. Okay, so dalawa po. Sa verse 4 po naman, nakalagay po, kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. So sabi ko paggabi, kasi tinignan ko, ano ba pagkakaiba ng inaakay tapos at kaagapay? So doon po sa verse na yun, makikita niyo po na mayroong karugtong doon sa bago magtapos yung verse 4. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang Panginoon po ay tumatayong kaagapay. Alam po niyo yung kaagapay, sabi doon sa word ay pwede mong hawakan, panghawakan. Siya yung agapay, parang tungkod sa madaling salita. So, di ba, alam ko na, nanay ko, pag nalabas ng bahay, nabanggit si nanay. Yung nai-stress ako kasi ang nanay ko, 78 na, ayaw niyo magtungkod. Ayaw niyo magpahalata na siya may 78 na. Sabi niya, ayaw nga ng tungkod. Ang tungkod, sabi nga dyan, ang nagbibigay katatagan sa mga pastor, sa mga tupa ng Panginoon. Kasi pagka minsan niyayanig ka na wala kang tungkod na nakatulad ng Panginoon, strong yung mo. Meron pang panghahawakan. So talaga pong may dating na yanig Pagka, di ba, na-experience kayo ng lindol, di ba, parang naghahanap ka ng mahahawakan. So, iba po yung inaakay at kaagapay. Okay. So, tatlo na po yun. Okay, lalayo na po ako doon. Binigyan ko lang kayo ng tatlong bagay. Alam po ninyo,
sa isang Kristiyano, pupunta na po na ako sa isang Kristiyano. Okay. Sa isang Kristiyano o isang mananampalataya, bibigyan ko na po ng pagkakaiba. Ang mananampalataya, kung ikaw naman ay tinatanggap mo sa sarili mo na ikaw ay tupa ng Panginoon, hindi po din exempted. Meron din po mga pinagdadaanan tayo. Si pastor, ako, kahit kung sino man ang tumatanggap sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon, hindi po yan perfecto. Kami po mga mananampalataya. Hindi po kami exempted sa mga pagsubok, mga challenges ng buhay. Hindi po kami, sabi ko nga lagi kong binabanggit na hindi po bed o process ang isang mananampalataya na wala ka ng problema, okay, na wala ka ng sakit. Meron po din yan lahat. Kasi po, tayo po ay nandito pa sa katawang lupa natin at nandito pa tayo sa mundo. So, ang isang mananampalataya o isang tupa na nasa likod ng Panginoon, hindi po exempted. Meron po din kami mga experiences na mabibigat na dinadaanan. Okay. So, sabi nga dyan, ang Panginoon ay may pangako. Sabi nga, kung siya ang shepherd mo, siya ang iyong pastor, sabi ng Panginoon, hindi kita patutulan. Ang pagkakaiba po dito, kapag ikaw ay nasa Panginoon, mayroon mang kaming dinadaan ng problema, mayroon mang mga pagsubok sa buhay, meron pa rin po kaming ngiti sa mukha, meron po kaming masasabing nagbibigay ng kapayapaan. Kasi po, alam po namin ng aming pastor, hindi po nagkukulang, siya ang umaakay sa amin at nagbibigay ng kaagapan. Ito po yung kaibahan ng nasa Panginoon. Sabi nga, ako man ay lumakad sa landas na tatahakin ng puro ng pagsubok ko, kadiliman man, hindi ako matatakot dahil ako ay mayroong Diyos na umaakay at kaagapay. Kung ito po ay nais ninyong maranasan, hindi po ito package na ibinagsak na basta kilala mo si Jesus, mararanasan mo ito. Yung mga tagumpay, pagsubok na may tagumpay, karamdaman na may inaasahang magpapagaling, may pangangailangan na mayroong malalapitan, hindi po siya package po sa lahat ng tao o binigay sa lahat ng tao. Mga kapatid, kung gusto po ninyong maranasan ang ganitong pamumuhay na mayroong katiyakan, pag-aralan po ninyo sa inyong personal na pangsariling pagbabasa ng Biblia. Ang aking Panginoon, ang aking pastol, di ako matatakot saan man ako pumunta. Magpasakop po tayo. Tanggapin po natin ng Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas natin. Kilalanin natin siya sa ating puso. Mararanasan po ninyo na may kaibahan ang tao na mayroong kinikilala ng Diyos. Mararanasan niyo po na kapag kayo ay may problema, meron pong magbibigay ng kapayapaan sa inyo. Mayroon mang mabibigat na problema darating sa inyo, meron pa rin po kayong malalapitan. Tatayo po kayo, hindi kayo makatayo dahil sa dami ng mga dinadaanan ninyo sa buhay, merong kaagapay na pwede ninyong gamitin. Gusto niyo pong lumipad, o ibig sabihin gusto niyo pong magtagumpay sa buhay ninyo, magpaakay po kayo sa Panginoon. Ako, sabi ng Panginoon, ako si Yahweh, na nagbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. Masarap po magtiwala sa Panginoon. Hindi po kayo magkakaroon ng regret sa buhay kung kayo po sa edad po ninyo yan ay maranasan nyo na agad ang kabutihan ng Panginoon. Simple lang po. Alam po ninyo, nung ginagawa ko ito kagabi, pinapayagan ko siya. Isang linggo ko itong pinag-aralan. Kagabi,
Sabi ng asawa ko, alas 12 na, matulog ka na. Kasi nagsasounds ako. Habang binabasa ko ito, awit 23. Sabi ko nga, naiiyak po ako talaga. Sabi ko, mahirap pala na na madaming problema na dinadaanan. Pero kunin nyo, pag may iniisip ko yung mga problema na dinadaanan ko, nagpa-flashback. Bakit ba ako napakasarap pala magtiwala sa Panginoon. Ibigay niyo yung mga dinaraanan ninyo sa buhay. Kasi po, ang pagpapasakop, pagtitiwala, hindi po nakakapanghinayang ibigay sa Diyos. Pag ibinigay niyo ito sa tao, meron kayong kabiguan. Gagarantiyahan ko kayo, pag yung pagtitiwala ninyo, pagpapasakop sa tao, minsan na nagkakaroon ng break. Pero sa Panginoon po, ay makikita po ninyo yung tagumpay ng buhay ng isang tao kung nasa Panginoon tayo. Sabi po dito, ako ang mabuting pastol, kung paano nakilala ako ng Ama at siya'y nakilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa. At ako'y na may nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ito po ay John 10 verses 14 to 15. So sabi nga daw po dyan, kilala ng Diyos kung sino yung kanyang mga tupa. Sabi nga, di ba, isang pito lang ng Lord o ng sagitsit niya o isang tawag niya lang, kilala na siya ng kanyang mga tupa. Pag tumawag po ba ang Panginoon, susunod po ba kayo? Kilala niyo na po ba ang Diyos? Bago po ko magtapos, nais ko po kayong bigyan ng challenge. Ang oras pong ito, pagkakataong ito, ay minsan lang sa buhay natin. Minsan lang po ito dumarating. Hindi po ito lagi. Yung mga nasa likod ng new faces. Ang mga ganitong bagay na dumarating sa inyong buhay ay hindi po ito laging ibinibigay. Hindi po ito laging nakalaan. Ito po ay special na araw para po sa inyo. Kung nais po ninyo na maging pastol ng inyong buhay ang ating Panginoong Hesus. Tayo po tayong lahat. And then habang ako po ay mananalangin, yumuko po tayong lahat. Wala pong lilingon sa katabi niya, sa likod. Mananalangin po ako sa inyong, para po sa inyong ang sariling panalangin. Tumungo po tayo. Kung sino po ang nais sumunod sa panalangin na aking bibigkasin, ito po ay mahina lamang po ninyong bigkasin sa inyong mga sarili. Tayo po yung manalangin. Tumungo po tayo. Huwag po natin tingnan ng katabi natin. Huwag kayong maghiyak. Itaas po natin ang ating kamay. Tayo po ay sumunod sa panalangin. O aking Panginoong Hesus, sumunod po kayo. Sa pagkakataong ito, nais ko po kayong kilalanin bilang Diyos ng aking buhay. Nais ko po magpasakop sa inyo, Panginoon. Narito po ako, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin po ninyo ang aking puso, ang aking isipan. Panginoon, nais ko po na kayo ang aking maging Diyos, pastol ng aking buhay. Kayo po ay pumasok sa aking puso. At kayo na po ang aking maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kinikilala ko po ang inyong kabutihan, ang inyong kabanalan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ngayon, Panginoon, tulungan mo po ako na sa aking buhay ay sa iyo magpasakop.
Ikaw po ang kinikilala kong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay manalangin habang nakatayo po tayo. O aming Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon ito. Dahil kami ay na-remind, kami po ay inyong paalalahanan, kayo po ay nagpakilala sa amin na ang aming Panginoon ay hindi po nagkukulang sa kanyang mga anak na nagpapasako. Sa mga anak po ninyo na nagtitiwala, Panginoon, kayo po ay hindi nagbabago. At sa mga taong kumilala sa inyo, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon, ipakita po ninyo sa kanila ang inyong kabutihan at ang paghawak po ninyo sa kanilang mga. Iparamdam niyo pa, Panginoon, na ang kanilang Diyos ang pinagtiwalaan ay tunay na Diyos na buhay at manilikha. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat po sa mga puso na nagtiwala sa inyo, sa mga isip na sa inyo po puminala. Marami pong salamat sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Paglapakan po natin ang mga tayo po natin pwede na po. Give. Sa give and Sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating kaloob para sa Panginoon. Atin pong itaas sa Panginoon ang mga kaloob na nandito. Tayo po na natin manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ang bawat isa ay makapaghandog ng aming mga kaloob para sa inyo at sa gawain ng Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang magpala sa mga kamay ng Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, na gamitin niyo ang buhay ng bawat isa sa amin na bilang handog na buhay para sa paglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, kayo po ang Diyos na siyang magpala sa buhay ng bawat isa. At ang kapurihan at pasasalamat ay sa inyo po namin ibinabalik. Sa mga pangyarihan at dakilang pangalan ng Panginoon Jesus at ang aming dalangin. Amen. Isang bahagi pa rin po ng ating pananambahan ay ang ating
announcement. Sa buwan po ng August, meron po tayong mga gawain paninalalabi. Sa August 20 po, meron tayong extended prayer. After worship po ito sa Sunday. So mag-extend po tayo ng from 12 to 1 p.m. para po sa gawain ng paninalangin. Asahan po namin na ang bawat isa ay makasama sa gawain ito. Sa next Sunday na po ito. At sa August 23 naman po, yung fellowship ng lahat ng ibabautismo. Kung kayo po ay nagnanais magpabautismo at kasama po kayo sa mga babautismohan, inaanyayahan po kayo sa bahay nila Nanay Lenny sa August 23, alas 3 ng hapon. Fellowship po ito para sa lahat ng magpapabautismo. Yan, inaasahan po namin ito. August 23, 3 p.m. sa bahay nila Nanay Lenny. Pwede niyo po siyang kausapin kung hindi po kayo familiar sa bahay nila, pwede niyo po sabihan sila pastor at si Nanay Lilia para po sa pagpunta doon sa bahay nila. At pagkatapos po nito, sa August 25 po, gaganapin yung ating bautismo. So, ang mga ibabautismo ay pupunta po dito ng 7 a.m. ng umaga. Dito po tayo magkikita-kita. Papunta po doon sa lugar kung saan po tayo babautismahan. So, yun lang po ang mga gawain sa August. Pero meron po tayo mga regular na gawain kapares po ng ating Sunday worship. Every 9:30, every Sunday, 9:30 to 10:30. At 10:30 naman po yung cell group sa pagkatapos po ng pananambahan. Every Sunday po yun. Tapos po, every Wednesday meron po tayo prayer time. Ang prayer time po ay ginagawa sa natin ng sabay-sabay every 6 p.m. ng Wednesday. So nagsisend po ako ng mga prayer requests and thanksgiving sa GCs. At kung meron po kayong mga hilingang panalangin at pasasalamat, pwede po kayo mag-enlist doon po sa card natin para maisama po namin kayo sa gawain ng pananalangin. Inaasahan po namin na ang bawat isa ay magiging kabahagi ng gawain ito ng pananalangin. Malaking bagay po ito na maipanalangin natin ng bawat isa. Yan, extended prayer time every Wednesday. At ang kasunod po nito yung sa tracts distribution every Saturday. Sana po makasama kayo. Namimigay po tayo ng mga babasahin lalo na sa ating mga kapitbahay para isang kaparaanan upang maibahagi po natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa ating mga kaibigan, kapitbahay at kung sino man yung ating mga kilala. So, nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid na kasama natin ngayon sa pananambahan, kaya Pastor Don at kanyang buong grupo. Pwede po ba kayong tumayo para mapasalamatan po namin kayo? Yan. Tumulong sa atin para maging ayos po ang ating pananambahan at pag-aawitan. Salamat po sa inyo, Pastor. Sa inyo po. Gusto ko rin po ma-recognize yung mga first time na tumanggap sa Panginoon. Yung ngayon nyo lang naranasan na tanggapin ng Panginoon, sumunod kayo sa panalangin kanina. Tayo lang po kayo, yun lang pong nag-pray kanina. Sino po yun? Sige po, huwag kayo mahiya. Yan, amen. Amen. Yan. Alam niyo ba na hindi aksidente na kayo nakarating dito? Ito'y kalooban ng Panginoon para maranasan nyo at na-experience nyo na tanggapin siya sa inyong puso bilang Panginoon pagpapagligtas. So, salamat po, pwede na kayo mabuo. Salamat kasi dahil ito is isang special na araw para sa inyo. Diba nga sabi kanina, kung hindi pa kayo kabilang doon sa hawa ng Diyos, parang yung privilege, diba? Pero ngayon, meron tayong privilegyo na tawagin kawan ng Diyos o tupa ng Diyos. Yan. Kaya, yung pagiging born again dito, isang relihiyon, ito yung relasyon natin sa Panginoon. So, naranasan natin yung relasyon natin sa Panginoon, tayo ngayon ay tatawagin mga anak ng Diyos. Kaya, kasama na kayo sa kawan ng Diyos at kayo ay anak ng Diyos. So, salamat po sa inyo. So, yun lang po. Maraming salamat.
kekurangan. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyo pinadadalo sa bawat isa sa amin. Ang mga kagalingan po, Lord, ng aming karamdaman, ako'y naniniwala na kayo po ang Jehovah Rapha, kayo po ang dakilang manggagamot. Salamat nga po sa mga pinagagaling ninyo. At kung mayroon man pong may karamdaman na kasamahan po namin sa kasalukuyan, kayo po ang aming inaasahan. Nawa po, Lord, ay gumawa kayo ng himala upang ang mga kasamahan po namin o mga tupa mo ay pagalingin po ninyo. At salamat din po sa message na napakaganda na kami nga po talaga ay iyong mga tupa. At hindi, sabi nga po ninyo sa Juan ay hindi nyo kami pagpupulangin sapat. Kaya marami po kaming mga kasamahang negosyante rito na may nababalitaan ako na medyo mahina ang income nila ngayon. Naniniwala po ako na kayo ang Jehovah Jireh. Kayo po ang God provider. Putin po ninyo ang aming mga kapatiran dito. At dito nga po sa dakong tabong po, marami ka rin pong tupa na nangaliligaw sa dakong ito. Nananalig kami, Lord, na kayo ang dakilang misyonero. Kayo ang aming shepherd, ang aming pastor. Kaya nawa po, Lord, yung mga nasa paligid namin, kapitbahay, o saan man basta sa tabon, no, nawa po ay makasama rin namin sila dito. At ngayon nga po, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumainyo nawa mula ngayon magpakailan-kailan paman. Amen at Amen. Magandang umaga po sa atin. Nakaupo na po. Magandang tanghali po din. So, hindi po tayo aalis ng gutom. Meron po kami nakahandang tanghalian sa bawat isa. So, huwag na kayo umalis sa inyong mga upuan at isa-serve po namin yung lunch natin. Konti lang po yun para hindi tayo... Salamat po. Hindi ko namin sabihin. Ayaw mo ng policy mo. Kasi, tama ko yun. Alay-dalay pa sa salamat po. Thank you for Tayo sa
ang aming May isa pang kapatid ko, si Tagna. Tatlo